Malaking factor talaga yung Amazon reviews kung magiging successful ba yung product mo or hindi. At yung Voc AI ay isa sa mga best tools para i-analyze yung mga reviews gamit ang artificial intelligence. Sa video na to, ipapaliwanag ko kung paano gumagana yung Voc AI at kung paano siya makakatulong sa'yo para mas maintindihan mo yung customer feedback sa Amazon account mo. Titignan natin yung features niya, gaano siya kadaling gamitin, at kung paano kanya matutulungan gumawa ng smart business decisions. So without further ado, tara na at tignan natin tong review. Yung Voc AI ay isang innovative tool na gumagamit ng artificial intelligence para i-analyze yung Amazon reviews. Sinasala nito kahit palibo-libong reviews para ipakita sa iyo yung malinaw na insights tungkol sa actual product listing mo. Kinaklasify ng tool yung feedback sa positive, negative, at neutral categories. Dahil dito, mas madali mong maiintindihan kung ano talaga yung iniisip ng customers tungkol sa product listing mo. Sa pag-highlight ng mga common trends at themes, nagbibigay yung Voc AI ng actionable na information. Tinutulungan ka nitong makita yung strengths at weaknesses ng listings mo. At sa kabuuan, ginagawa nitong simple at useful advice yung raw data. Isa sa pinakamagandang feature ng Voc AI ay yung sentiment analysis. Gumagamit ito ng natural language processing para malaman yung tone ng bawat review. Ibig sabihin, kaya nitong tukuyin kung yung review ba ay pinupuri yung product mo or may problema na pinopoint out. Detalyado rin yung analysis, kaya nakakakita ito ng paulit-ulit na issues na baka kailangan mo nang ayusin. Nakikita rin ito yung popular keywords na madalas gamitin ng customers. Yung insights na to makakatulong sa'yo para mas mapaganda yung product descriptions pati yung features ng products mo. Yung user interface ng Voc AI ay ginawa para maging functional at malinaw. Pag nag-login ka, makikita mo agad yung dashboard na nagpapakita ng lahat ng important metrics sa isang lugar lang. May mga charts at graphs na nagpapakita ng trends over time, kaya madaling makita kung may pagbabago sa customer sentiment. Yung design sobrang straightforward din, kaya kahit yung basic technical skills lang, kaya mo na agad manavigate yung tool. Mabilis mong makikita yung impormasyon na kailangan mo nang hindi nalilito sa mga complicated na menus or settings. Dahil sa simplicity na to, nagiging accessible yung tool sa kahit sinong seller. At dagdag pa doon, customizable din yung dashboard. Kaya pwede mong i-focus yung view sa kung ano talaga yung pinaka-important sa business mo. Direkta rin kumakonect yung Voc AI sa Amazon account mo para makuha yung mga bagong reviews na pumapasok. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mano-manong magkolekta ng data at makakatipid ka ng sobrang daming oras. Regular din yung pag-update ng tool kaya lagi kang may access sa latest information. Importante yung real-time analysis lalo na kung kailangan mo ng mabilis na reaction sa customer feedback. Kung may napansin kang biglang pagbabago sa reviews, pwede mo agad itong aksyonan. Yung tuloy-tuloy na stream ng data na to ay tumutulong para mapanatiling updated yung product listings mo at sa kabuuan sinisigurado ng Voc AI na hindi ka nawawala sa kung ano yung opinion ng customers mo. Ngayon, isa rin yung accuracy sa malaking advantage ng Voc AI. Yung algorithms ng tool na to na-train gamit ang malaking set ng review data para makapagbigay ng reliable results. Ibig sabihin, pwede mong pagkatiwalaan yung insights na binibigay nito nang hindi mo kailangang i-verify isa-isa yung bawat detail manually. Pag mataas yung accuracy, nababawasan din yung risk na gumawa ka ng changes base sa maling signals. Kapag alam mong tama yung data, mas confident kang pagandahin yung product listing mo at syempre pati yung overall performance ng business mo. Isa pang important factor dito ay speed. At isa rin to sa malaking benefit ng Voc AI. Kaya nitong iproseso yung napakaraming reviews sa loob lang ng ilang minuto. Importante yung mabilis na processing lalo na kapag gusto mong tugunan agad yung customer concerns. Dahil dito matutulungan ka ng tool na kumilos at gumawa ng market changes halos real time. Napag-usapan na natin yung mga features niya. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung platform at kung paano kayo makakapagsimula dito sa pinakamurang paraan. Una sa lahat, kung gusto mong magsimula sa Voc AI ng mas mura, i-click nyo lang yung link sa description sa baba. Kapag na-click nyo yung link na yun, mapupunta kayo sa page na ganito. Makikita nyo dito na pwede mong mas maintindihan yung customers mo at mapataas yung sales mo sa pamamagitan ng insights kung ano talaga yung sinasabi ng customers mo. Pwede mo rin gamitin yung brand new AI chatbot na recently lang nilang nilabas. Ang interesting sa AI chatbot na to ay pwede kang makipag-chat dito halos katulad ng pakikipag-chat sa ChatGPT or DeepSeek. Habang kausap mo yung chatbot na to, mas magkakaroon ka ng malinaw na understanding kung ano yung gustong ipakita ng customer metrics mo. At kapag malinaw mong naintindihan yung mga yun, mas makakagawa ka ng smart marketing at business decisions base sa insights na makukuha mo. Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa taas, ang kailangan lang natin gawin para makapagsimula sa Voc AI is i-click yung sign up button. Kapag na-click natin yung sign up, dadalhin tayo sa kanilang sign up page, ilalagay lang natin yung email address, gagawa ng password, tapos i-click yung continue. Ang pinakamaganda pa dito sa Voc AI ay pwede kang magsimula kahit walang credit card. Ibig sabihin, completely free kang makakapag-start sa kanila. At magbabayad ka lang kapag gusto mo nang gamitin yung mas advanced features nila. Speaking of those features, tingnan naman natin kung ano-ano yung mga yon. Kung babalik tayo sa Voc AI, pumunta tayo sa pricing, makikita natin yung structure ng pricing nila. Kung mapapansin nyo, yung basic monthly plan ay completely free, $0 per month, wala kang kailangan bayaran, at makakuha ka ng 50 AI messages bawat buwan. Kasama na rin sa plan na to, yung ilang interesting na features tulad ng AI reply function, AI chat function, multiple channel integration, knowledge-based AI-assisted browser plugins, at multi-language support. Kung gusto mong mag-level up pa, pwede kang pumunta sa most popular plan nila, yung Pro plan. Ang maganda pa rito, pwede mong simulan to gamit yung free trial. Ibig sabihin, makukuha mo yung access sa lahat ng features sa Pro plan nang hindi muna nagbabayad. Makita mo na makukuha mo lahat ng nasa free plan plus basic analytics at mas maraming AI messages
messages. Pwede mo nga pala itong i-scale hanggang 10,000 AI messages kung gusto mo ng mas mataas na limit. Pero syempre, medyo mas mahal na yung plan na yan. Ngayon, kung pipiliin mo naman yung contact sales option, para naman yun sa mga gustong mag-integrate or mag-code based sa platform nila at gustong makipag-work directly sa team nila. Pero honestly, ang recommendation ko sa karamihan ay magsimula muna sa free plan or gamitin yung free trial ng pro plan. Dahil yun talaga yung pinaka-practical na option para sa karamihan ng users. Ngayon, quick lang, tignan natin yung ilang mga tools na ino-offer nila. Marami silang ChatGPT integrations with Amazon na sobrang daling gamitin at tumutulong para mas maintindihan kung ano talaga yung hinahanap ng customers base sa reviews na binibigay nila. Kapag nag-scroll pa tayo pababa, makikita mo na meron din silang social media caption generator, tools para sa Shopify stores para makakuha ng insights, pati username generator at Instagram hashtag generator. May chat PDF din kung saan pwede kang makipag-chat sa malalaking PDF files, pati AI translator at marami pang ibang options. Ngayon kung pupunta tayo sa product section, makikita natin na yung AI chatbot at yung VOC analysis ang dalawang main products nila. Puntahan muna natin yung AI chatbot para mas maintindihan kung ano yung ino-offer nito. Ayon sa kanila, isa to sa pinaka-accurate na AI chatbots at kaya nitong sagutin hanggang 80% ng client inquiries nang hindi na kinakailangan ng human intervention. Pwede ka rin namang makipag-contact sa sales team kung may specific ang use case para sa feature na to. At syempre, meron din silang isa pang malaking product, yung VOC analysis function nila. Ngayon, saglitan natin kung ano yung itsura ng VOC AI sa loob kapag naka-login ka na. May kita nyo na kailangan lang gawin ay maglagay ng product keyword or ASIN para makagawa ng report. Kunwari, gusto kong i-check yung Hydro Flask water bottle. Kiklik ko lang yung search button and teka, kailangan ko palang i-spell ng tama yung Hydro Flask. Kapag nilagay ko na siya sa search bar, i-click ko lang uli yung search button. Pagkatapos nun, lalabas na yung mga options dito. Kung gusto natin maging mas specific, pwede tayong pumili ng isa sa mga results, kunwari Hydro Flask lunch bag, mga ganung bagay. Kapag napili na natin, i-click lang natin yung generate button tapos AI analyze button. Kapag naklik na natin yon, magsisimula na yung system na gumawa ng malaking analysis para sa mga listings na yon. Makikita nyo dito yung report list at magsisimula na siyang mag-generate ng report hanggang mabigyan tayo ng complete analysis ng listing. Ngayon bilang example, pumunta tayo sa earbuds headphones option. Makita natin yung total ASIN ay 90 at pwede nating tignan ng mas malalim yung analysis na ginawa nila para sa headphones na to. Makita nyo na nagbigay sila ng customer profile. Ang ginagawa nito ay pinapakita kung sino yung pinaka-commonly mentioned, pati yung pinaka-common moment of use sa everyday situations. Kasama pa yung ibang important metrics. Makita mo rin dito who, when, where, at what options. Pati yung mga specific categories. Kunwari, sa when, lumalabas sa everyday use or even Christmas ay common para sa headphones na to. Sa where, maaaring sa gym or sa bulsa habang naglalakad. Sa what, pwedeng gamitin sa workout or bilang gift para sa iba. Sa who, makikita natin madalas tong binibili para sa son, daughter, or husband. So ayan, nagkakaroon ka agad ng idea kung sino yung gumagamit at paano nila ginagamit yung product. Kapag nag-scroll pa tayo pababa, makikita rin natin yung quick review summary ng mga reviews na iniwan ng customers para sa headphones na to. Kung mag-scroll pa tayo, makikita rin natin yung usage scenarios na nagpapakita ng real-world situations kung paano ginagamit ng customers yung product sa kanilang day-to-day life. Pag nag-scroll pa tayo, makikita natin yung rating optimization section. Dito makikita kung ano yung pinaka-nagugustuhan ng customers sa product at kung ano naman yung pinaka-ayaw nila. Pwede natin gamitin yung information na to para i-improve yung product descriptions at para matugunan yung specific pain points ng customers. Kaya mas magiging attractive bilhin yung product. Kung mag-scroll pa tayo pababa, makikita natin yung overall customer sentiment report. Nagbibigay ito ng malinaw na idea tungkol sa negative feedback, kung anong topics yung madalas lumabas at kung bakit nagbibigay ng negative review yung mga tao. Kapag nag-scroll pa tayo, makikita naman natin yung positive side. Kung ano yung mga magagandang reviews na binibigay ng customers base sa product quality or specific features na nagugustuhan nila. Makikita rin natin yung buyer motivation na nagsasabi kung bakit nila binili yung product sa una pa lang. Kunwari, dahil sa good value, magandang sound quality, comfortable gamitin, maganda sa gym, or iba pang dahilan. At syempre makikita rin natin yung customer expectations para sa mga bagay tulad ng battery life, durability, at comfort. At syempre, yung pagkakaroon ng ganitong insights sa fingertips natin, malaking tulong talaga para makagawa ng mas magandang Amazon navigation listing sa simula pa lang. Mas makakapagbigay ka ng mas maraming details at mas makakausap mo yung actual pain points ng customers na ultimately nagli-lead sa mas mataas na conversion rates. May bago rin silang feature dito na tinatawag na keyword analysis tool na basically tumutulong para i-analyze yung existing keywords ng ibang Amazon listings. Halimbawa, dito may fitness tracker. Pwede ko siyang i-click at makita yung complete keyword breakdown kung saan sila nag-rank, kung anong keywords ang pinaka-consistent nilang nirarangohan at kung alin yung pinaka-efficient na nagpe-perform. Meron din silang negative review detector na sobrang useful para makita agad kung may negative review sa product mo. Kapag may nakita kang ganun, pwede kang mag-respond agad bilang brand or Amazon seller bago pa lumala yung issue. At yun na halos yung main features nila. May market insights din na pwede mong tignan kung saan mo makikita kung anong markets yung binibentahan ng products at competitors at kung paano nila binibenta yung mga yun. Pero aside from that, yun na yung halos kabuuan ng VOC AI. Kung may questions kayo tungkol sa platform na to, siguraduhin nyo lang na iwan nyo sa comment section sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like yung video at i-hit yung subscribe button para hindi nyo ma-miss yung mga susunod naming videos. Sana nagustuhan nyo tong video na to and excited na ako makita kayo ulit sa susunod na video.